Steel cutter po na ginagamit natin, mainit po ito. Ito na, ito, pansinin niyo po, may tali siya. May tali po siya sa paa. Ginagawa po ito pagka yung biik ay lumalabas na isa nakabika ka po, hirap silang lumakad, kaya po tinatalian. Bali, ang clearance po niyan, 2 inch po, 2 inch po yung nilalagay natin na ganyan. Ito kasi po, pag hindi mo yan ginawa ng paraan, yan po magiging sa mortality na lang kasi hirap po talaga silang lumakad pag ganyan ang kaso nila. Malaking tulong po yan ginagawa natin na paglalagyan ng tali sa kanila. 2 inch po yung clearance niya, 2 inch po yan. Nabanggit ko na po ito doon sa huling upload ko po.
po yung tamang posisyon ng paghawak ng biik pag magpuputol po kayo ng ngipin. Yung sandali rin po sa likod ng tenga para po maiwasan po natin na minsan po kasi baka malaglag pag hindi po wala pong suporta. Kung hindi po kasi natin mahawakan ng maganda, syempre medyo mataas din po ito, baka naman bumagsak, magkos pa ng pagtamlay nila o mabalian, hilayan. Kaya po yung paghawak sa biik po, hindi po basta hawak lang, may procedure po tayo. Siyempre po gagalaw po yan ang gagalaw pag hindi po maayos yung hawak natin, baka po malaglag. Pagkatapos po natin sa biik, yung inahin po, ang gawa ko po ay nilalagyan ko na rin po, sinasabay ko po sila sa programa ng biik para po sigurado natin na yung mga gamot na kailangan nila, hindi po natin makakaligtaan. Minsan po kasi pagka nawalay na natin, tapos hindi pa natin na ilalagay yung mga gamot, may time po na nakakaligtaan gawa nung minsan po may mga gamot na bawa buntis, hindi na pala pwedeng ilagay. Kaya po sinasabay ko na po para bago po sila bumalik sa paglalandi po uli, tapos na rin po yung programa ng bakuna nila. ml naman po yung nilalagay ko sa inahin. Ito, tapos na po pala tayo. Magandang hapon po uli at salamat po uli sa inyong panonood. God bless.